Celebox. Si Kesha, isang matapang, palaban, madaldal, at higit sa lahat ay masayahin. Sa kabila nito ay may mahina siyang puso at nagpa siyang subukan ng mamuhay mag-isa. Tinay, gusto ko man na muli kang makasama ay hindi maaari dahil napagpasyahan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Dahil hindi pwedeng ganito na lang ako at nakadepende sa inyo ni Rosenda. Si Louver, isang lalaking ginawang libangan ng mga babae at sa hindi sukat akalain na makakatagpo siya ng isang dalagang ubod ng palaban na halos bumasag sa itlog niya. Makinig ka, babae. Bahay ko to. Bahay ko to. Tsaka pwede ba? Pakitawag kay Manang Guada dahil mas madali yung kausap kaysa sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, naiinis na ako sa'yo at nauubos na talagang pasensya ko. Ang dalawang taong magkaiba ang ugali ang magsasama sa iisang bubong. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Mani kayo dyan! Mani! Sigaw ni Kesha sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng mainit na araw, ngunit wala pa ring bumibili ng mani niya. Mani! Utang na loob, bumili na kayo ng mani! 10 piso lang naman to. Masarap na, mura pa. Anak naman ng puti ko. Ang hilig-hilig niyong kumain ng mani ng iba tapos ayaw niyong kumain ng mani ko? Anak ngang, ano bang mani ang gusto niyo? Inis niyang sigaw dahil kay tagal naman niyang mabentahan ng kahit isang mani. Sa inis ni Kesha sumilong siya sa waiting area at malungkot na napaluha. Sanay naman siya sa hirap ng buhay na magbenta ng mani dahil ganun naman talaga ang kalakaran sa mundo. Ang tunay na ikinainis ng ulat puso niya ay ang maiwan siyang mag-isa. Hayop naman oh, bakit ba kasi ako umiiyak? Ano bang iniiyak ko? Ang tanga ko naman eh, ang drama ko OA, ang OA ko. Pero ayaw talaga eh, naiiyak talaga ako. Hindi ako sanay. Ano ba? Lintik naman oh. Ano ba? Ayoko ngang umiyak eh. Saad niya at kaaway ang kanyang sarili habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kasi paano ba naman kasi? Dati 3 pa kami tapos ngayon ako nalang mag-isa. Sino matutuwa kapag ganyan? Si Tinay, inasawa ng mayor. Sarap niyang sakalin eh. Inagaw niya sa akin si Tinay. Tapos si Rosenda, dinukot ng hindi kilalang hayop tapos ngayon si Rosenda masaya na sa bahay na yun. Walang iyang mga lalaki. Sarap nilang patayin. Ayoko na. Ayoko nang umuwi. Ayoko nang mag-isa. Dati kapag umuwi ako may masarap na luto na si Tinay tapos mabubusog na ako ng sobra. At may katangahan ni Rosenda. Di ba masaya? Ang saya ng buhay namin dati. Ang saya ko pa dati. May 2 akong ate tapos wala na. Mag-isa na lang ako. Ayoko na. Ayoko na talaga. Mani! Hayop naman oh! Mani kayo dyan! Mani nga! Ayaw niyong bumili? Di wag! Sigaw niya at hindi maintindihan ang kaniyang emosyon habang umiiyak. Sa buong araw na ginawa'y walang nangyari sa buhay ni Kesha. Walang sigla, walang kita, walang pera. Walang napala at puro bigat sa damdamin lang ang dinamdam niya buong araw. Sumapit ang hapon ay nagpasya si Kesha na umuwi sa bahay nilang 3 ni Rosenda at Tinay. Habang palapit ng palapit ang kaniyang mga paa sa naturang bahay na yon ay pabigat ng pabigat ang kaniyang damdamin. Dati, masigla siyang umuwi pero ngayon ay parang ayaw niyang umuwi. Wala na siyang madadat ng masarap na luto ni Tinay. Wala na rin ang magandang ngisi at tawa ni Rosenda. Sa pag-alis ng dalawa ay parang nawala na rin siya ng buhay. Ang pamilyang minsan niyang tinuring na tahanan ay nawala na. Ang mga kapatid na tinuring niya ay masaya na sa mga napili nitong mga buhay. Ang hirap maging mag-isa. Ang hirap kapag nasanay ka sa mga taong lagi mong kasama tapos bigla na lang nawala na hindi ka pa handa. Bigkas ni Kesha sa kanyang isipan at akmang bubuksan pa sana niya ang gate nang mapansin niyang nakabukas na pala ito. Saglit na huminto ang puso ni Kesha dahil alam niya sa puntong yon ay may isa siyang kapatid na umuwi
kaya't dali-dali siyang pumasok sa pintuan at kagad niyang nalanghapang ginataang munggo ni Tinay. "Tinay?" Masaya niyang bulala sabay sinalubong ito ng sobrang higpit na mga yakap. "Umuwi ka? Inuwian mo pa rin ako? Tinay! Tinay!" Hagulhol ni Kesha sa bisig nito at mahigpit siyang niyakap ni Tinay. "Tahan na, Kesha. Huwag ka naman umiyak." Naluluhang sambit ni Tinay at mahigpit pang niyakap ang dalaga. "Ang lakas-lakas mong tao, Kesha. Nakakapanibago na umiiyak ka sa harapan ko. May umaway ba sa'yo?" Tanong niya at umiling si Kesha. "Wala naman. Masaya lang akong umuwi ka. Akala ko kasi nabura na ako sa buhay ninyo. Basta nyo na lang akong iniwan eh." Sambit niya at ang isang malaking dalaga ay nagmistulang 5 taong gulang na bata sa yakap ni Tinay. "Anong kinalimutan? Magagawa ko ba yon? Ikaw kaya ang bunso namin kaya paano kita makakalimutan? Mahal kita, mahal ka ni Rosenda, mahal ka namin at kahit may bago na akong tahanan ay hindi ka mawawala sa pamilya ko. Bago ako nagkaroon ng ibang pamilya, ikaw ang nauna kong pamilya, Kesha. At bakit ba ang drama? Naiiyak din ako sa'yo eh. Tama ng iyak mo ha? Nandito lang naman ako eh. Nandito lang kami." Wika ni Tinay at napangiti si Kesha. "Ang OA ko nga eh. Pero kasi hindi ako sanay na wala kayo. Ang tahimik ng bahay." Sagot niya rito at muli siyang niyakap ni Tinay. "Tahan na ha? Umuwi na ako at niluto ko pang paborito mong munggo. Kumain ka na." Sambit ni Tinay at naupo si Kesha sa silya at napatitig siya sa tiyan ni Tinay. "Ang laki na ng tiyan mo. Kailan ka manganganak?" "Sa susunod na buwan na. Kain na tayo at nagugutom na rin ako." Sambit ni Tinay at magkasalo silang kumain ni Kesha sa hapag na parang walang nagbago. Kagaya ng dati masarap pa rin magluto si Tinay at parang ngayon lang ulit nabusog si Kesha. Hindi nang tagal ay tapos na silang kumain at ngayon ay kasalukuyang nakaupo sa sofa ang dalawa. "Kesha, nandito ako para sa isang bagay." "Tungkol saan naman yun, Tinay?" "Gusto ko sanang kunin ka. Nung mga araw na hindi kita nakikita hindi rin ako mapakali at palagi kitang iniisip. Kaya napagpasyahan ko na kunin ka. Tsaka tungkol naman sa trabaho, may trabahong naghihintay sa'yo sa munisipyo at hindi mo na kailangan maglako ng mani sa ilalim ng tirik na araw at makakasama pa kita, Kesha. Sumama ka sa akin." Sambit ni Tinay at napangiti si Kesha. "Tinay, may bago ka ng buhay." "Alam ko. Pero hindi kita maiwan dito ng mag-isa at walang kasama. Nag-aalala ako sa'yo dito. Paano kung may magnanakaw na papasok dito? Sinong kasama mo? Wala. Paano kung lalagnatin ka? Sinong mag-aalaga sa'yo?" "Wala, Kesha. Kaya gusto kong sumama ka sa akin para maalagaan kita." Tura ni Tinay at natutuwa si Kesha sa pag-aalala nito. Gayunpaman ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at seryosong tinitigan sa mga mata. "Maraming salamat sa pag-aalala at pagmamahal, Tinay. Alam mo, talagang nanibago ako sa buhay na wala kay ni Rosenda. Pakiramdam ko hindi ko kayang mabuhay mag-isa at natutuwa ako na binalikan mo ako ngayon. Pero alam mo ba kung anong nasa isip ko ngayon? Naisip ko na simula noon hanggang ngayon ay ang hina-hina ko kasi nakadepende lang ako sa inyo ni Rosenda na parang wala akong magawa kung ako lang mag-isa. Tinay, hindi na ako bata at 19 na ako. Tinay, gusto ko man na muli kang makasama ay hindi maaari dahil napagpasyahan kong tumayo sa sarili kong mga paa dahil hindi pwedeng ganito na lang ako at nakadepende sa inyo ni Rosenda. Gusto kong maging malakas, Tinay. Gusto kong matuto kung paanong mabuhay sa sarili kong mga paa at pasya." Tura niya at kinatuwa ito ni Tinay. "Ngayon pa lang ay masasabi kong malakas ka talaga, Kesha. Kung yan ang gusto mo ay igagalang ko. Basta't kung kailangan mo ako ay alam mo na kung saan ako hahanapin. At sana naman ay bisitahin mo rin ako paminsan-minsan." Sambit ni Tinay at sa ganoong paraan ay natapos ang masinsinang pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan ay nakatanggap ng tawag si Kesha mula kay Rosenda. Inimbitahan siya nitong pumunta sa bago nitong tirahan at para makita si Rosenda ay
pinuntahan niya ito. At ngayon ay kasalukuyang magkasama na silang dalawa. Rosenda, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ang dami mong gustong lutuin Ang dami kong gustong matutunan para mapagsilbihan ko ng maayos si Cruz, Kesha. Nakakahiya kasi na dito ako nakatira pero panay kapalpakan ang nagagawa ko. Cruz? Sino ba kasi si Cruz sa buhay mo, Rosenda? Bakit kakaibang mga ngiti mo kapag binibigkas mo ang pangalan niya? Sabihin mo nga sa akin ng totoo? In love ka ba? Tanong niya at namutawi ang matamis na ngiti sa labi ni Rosenda. Anong in love? Hindi no? Sinungaling. Alam kong mga ngiti mo, Rosenda. Mahal mo ang lalaking yon, tama? Panguumbok niya at ngumiti lang si Rosenda. Hindi nga sabi. Turuan mo na lang kaya ako. Kinikilig nitong sagot at nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Kesha, hindi ba ako nakakaabala? Hindi. Gusto din kitang makita tsaka isa pa. Kailangan ko ring magpahinga sa pagtitinda ng mani. Inalok nga ako ni Tinay ng trabaho sa munisipyo pero hindi ko tinanggap. Hindi ako magaling sa ganung gawain. Alam mo, hiring ang kaharap na kumpanya ni Cruz ng mga janitor. Yun ang kumpanya na may mga sikat na hotel dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Baka gusto mong subukan. Pwede naman pero samahan mo akong mag-apply. Sagot ni Kesha at nagpatuloy pa sila sa kanilang mga kwentuhan hanggang sa natapos ang araw at nagpaalam na sa isa't isa. Kesha, malapit nang gumabit, delikado na sa daan na maglakad, lalo na kung mag-isa ka lang. Pahatid na kaya kita sa driver. Naku, wag na Rosenda, okay lang ako at sanay akong umuwi ng gabi. Isa pa, may mga mani pala ako sa bag ko. Maraming nagde-date ngayon sa park, kaya sasaglit muna ako dun para magbenta. Huwag kang mag-alala at kaya ko to. Ako pa ba? Sigurado ka, Kesha? Oo naman, bumalik ka na sa loob. Talagang sigurado ka dyan Oo nga, pumasok ka na sa loob, sige na. Pagtutulakan niya sa kaibigan at kagaya nga ng sinasabi, pumasok na nga si Rosenda sa loob ng mansyon. Nang makapasok si Rosenda sa loob ay naglakad na rin si Kesha. Nang dumaan ang jeep ay sumakay siya rito, papuntang park at doon nagtinda ng mani. Mani! Konti na lang! Mani kayo dyan! Para sa magjowa, bilhin na kayo ng mani! Sigaw niya at 3 mani na lang ang kailangan niyang ibenta. Miss, pabiling mani. Tawag ng lalaki at lumapit siya rito. Ilang mani ang gusto mo? 2 lang. 2 lang? Nako, ubusin mo na to. 1 piraso na lang ang natira Tsaka mas mabuting 3 para sa I love you, di ba, ma'am? Pambobola niya at ngumiti ang babae. Di ba, sumaya siya? Bilhin mo na to lahat kasi masarap kumain ng mani, hindi ba? Dugtong niya at tumawa ang lalaki ng may kabuluhan. Ay, si kuya, kakaibang tawa mo Tama naman, di ba? Masarap kumain ng mani. Kumakain ka ba ng mani ng girlfriend mo? Dugtong pa niya at higit na tumawa ang lalaki. Miss, medyo dirty-minded ka masyado. Reklamo ng binata at kumunot ang kilay ni Kesha. Dirty-minded? Bakit? Hindi ba nagluluto ng mani ang girlfriend mo? Hindi ba masarap ang mani niya? Sambit niya at umiling ang binata. Sige na, bibilhin ko ng 3 mani mo. Ikaw iba-iba tuloy ang naisip ko dahil sa'yo. Wika ng lalaki at tuwang-tuwa si Kesha at naubos ang kaniyang mani. Nako, ang bait! Maraming salamat! Enjoy sa pagkain ng mani! Masaya niyang wika sa mga ito bago nagpaalam. Matapos maubos ang mani ni Kesha, binaybay niya ang daan pa uwi habang abala ang kanyang kamay sa pagbibilang ng kanyang kinita. Ayos! Kumita ako ng 200 sa sandaling oras ko lang sa paglalako. Ang galing naman ito. Pero teka, ano yun? Lalaking nakatayo sa tulay? Nakadipa pa ang mga kamay. Anong balak niya? Hala, magpapakamatay ba siya? Taranta niyang usal sa kanyang sarili at lakad takbo ang kanyang ginawa palapit sa lalaki. Hoy! Huwag kang magpapakamatay! Huwag kang tumalon! Sinabing huwag kang tumalon! Malakas niyang sigaw tsaka humugot ng maraming hangin at inipon ang kairaming lakas sa kanyang paa, sabay malakas na sinipa ang lalaki. Sa pulang buong mukha nito at masamang bumagsak ang binata sa kalsada at pakiramdam ng lalaki na wala saglit ang kanyang kaluluwa at pasuray-suray na tumayo.
at nilapitan naman ito ni Kesha. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong niya at nagngit-ngit siyang tinignan ng lalaki sa mga mata. Are you crazy? Who are you, ha? I'm Cassandra Estefania Olivia Rosario Guadalupe Felenda Cristina Kisalin Viana Asuncion P. Milagro. What? Are you joking me? Paano ka nagkaroon ng ganyang kahabang pangalan? Niloloko mo ba ako? Anyway, are you the one who kicked me off? Ako nga. Bakit? Yun naman pala eh. Look at my nose. Look at my nose. It's bleeding because of you. Tapos tatanungin mo ko kung nasaktan ba ako? Sinipa mo nga ako at lahat tapos tatanungin mo pa ako kung okay lang ako. Nasaan bang utak mo? Malditong wika ng binata at inis na napamewang ang dalaga. At ako pa ngayon ang mali. Tumulong lang naman ako ah. Tumulong? I don't need your help. Kailangan mo ng tulong ko dahil kulang na nga lang itapusin mo na ang buhay mo eh. Mabuti't dumating ako dahil kung hindi, malamang patay ka na at bali-bali pa ang mga buto mo. Pasalamat ka dumating ako para iligtas ka. What? Are you thinking na magpapakamatay ako sa ganyan kataas na tulay? Bakit? Hindi ba? Nakadipa pa nga ang dalawang kamay mo na parang butterfly kanina. Miss, hindi ako nagpapakamatay. Nagpapahangin lang ako. Hangin? Nagpapahangin ka lang? Hindi ka nagpapakamatay? Exactly. Pakialamera ka lang. Next time, get your assumptions right. You almost broke my jaw. Di mali pala ako. And ask for forgiveness to me right now. If you don't, then sleep with me tonight. Medyo maganda ka naman at pwedeng pagtiisan. Maniyak palang putik. Gusto mo akong katabi? Sige, halika dito. Anya sa binata at kunot-no itong napatitig sa kanya. And why would I do that? Lapit ka lang. Halika. Malandi niyang wika at ngiting lumapit naman ang binata. I like that wild girl. Mahina niyang sambit at lumapit siya sa dalaga. Do you want me to kiss you right now? Kiss yung mukha mo. Mariing sambit ni Kesha, sabay tinuhod ang bayag ng binata at matuli na tumakbo. What the? Hey! Come back here! Hey! Sigaw ng binata habang namimilipit sa sakit at pakiramdam niya'y nabasag ang kaniyang mga itlog. Come back mo mukha mo! Umakyat ka ulit sa tulet, sana mahulog ka! Sigaw pabalik ni Kesha at walang tigil sa kaniyang pagtakbo. You're gonna pay for this, woman. I swear. I swear. Oh God, my balls. I swear I'm gonna find you. But God, ano nga ulit ang pangalan niya? Sambit ng binata habang tinitiis ang matinding sakit sa pagitan ng kaniyang dalawang hita. Kinabukasan ay maagang lumakad sina Rosenda at Kesha upang mag-apply sa sinasabing kumpanya ni Rosenda at kasalukuyang nasa interview ngayon si Kesha para sa nais niyang trabaho. Is this your real name? May pagdududang sambit ng babae kay Kesha sa haba ng kaniyang pangalan. Opo, totoong pangalan ko nga po yan. Really? Bakit may mga magulang na ganito? Kung magpangalan ba naman sa iisang anak ay parang gustong pangalan ng mga bagong silang na mga sanggol sa isang buong baryo? Sambit ng staff at muling tumingin kay Kesha. Well, nakalagay dito na wala kang kahit anong experience sa pagtatrabaho sa ibang kumpanya bilang janitress. Well, hindi naman kailangan ng malaking experience sa paglilinis eh. Marunong ka bang maglinis? Oo naman po. Kung gusto mo pati bahay mo linisin ko. Marunong po ako sa paglilinis, ma'am. At sinisigurado ko na maaasahan mo ko sa ganyang trabaho. Sige, tanggap ka na. At magsisimula ka na bukas. Sambit ng staff at natuwa si Kesha sa narinig. Talaga po? Tanggap na ako? Maraming salamat po. 8 a.m. ang start ng trabaho mo at 3 p.m. ang out mo. And take note, bukas kapag nag-umpisa ka na sa trabaho mo, tandaan mo itong sasabihin ko. Bawal mong linisan ng room 536 kahit anong mangyari. Lalo na kung may mga kalabugan kang naririnig. Lilinisin mo lang ang room na yon kung ako mismo mag-uutos sa'yo. Pero habang wala pang go signal ko, wala kang gagawin sa room na yon dahil ang room na yon ang pinakabawal linisan kahit marumi. Maliwanag ba? Maliwanag po. Turan niya at masayang nilisan ang office ng staff. Kesha, kumustang interview mo? Natanggap ka ba? Agad na salubong ni Rosenda kay Kesha nang makita niya itong lumabas mula sa isang silid.
Rosenda, natanggap ako at magsisimula na ako bukas. Masaya niyang balita't natuwa rin si Rosenda rito. Kinabukasan, sa bagong simula ng araw, ay maagang nagising si Kesha para sa kanyang unang araw na pagpasok sa kanyang bagong trabaho. Bihis na bihis siya sa pantalon na maong at puting t-shirt. Wala pa kasi siyang uniform kasi bago pa siya kaya ito muna raw ang magsisilbi niyang uniforme. Ayos na to, mukha na akong tao. Bigkas niya at nilisan ang kanyang pamamahay at agad na nagtungo sa naturang building. Nang marating ang building, ay pinakita lang ni Kesha ang kanyang working ID sa guard at agad siyang pinapasok nito. At sa ganoong paraan ay nagsimula ang kanyang trabaho. Good morning ma'am, good morning sir. Masiglang bati ni Kesha sa mga customer at agad siyang nagustuhan ng mga tao sa masigla niyang aura. Patuloy na naglinis si Kesha sa mga sahig ng hotel at masaya siya sa bago niyang trabaho. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho ay nakarinig si Kesha ng pagkalampag sa room 536 at parang may maling nangyayari. Bawal niyang buksan ang kwarto na yon pero hindi niya maiwasan ang maging tsismosa. Wag po! Maawa po kayo sa akin! Wag po! Sigaw ng babae at kay bilis na kinabahan si Kesha sa narinig. Ano kayang nangyayari sa loob? Bakit sumisigaw ang babae? Tanong niya sa kanyang sarili at mas dinikit pa ang kanyang tenga sa pintuan upang makichismis sa nangyayari sa loob. Wala kang kawala. Sa akin ang katawan mo sa loob ng kwartong ito. Sagot ng lalaki na ikinalaki ng mga mata ni Kesha. Sa pagiging tsismosa ay tinulak ni Kesha ang pintuan na kasya lang ang isang mata niya sa butas at doon bumalandra sa kanyang mga mata ang masamang sitwasyon. Ang lalaki ay nakaitim at nakabonet at hubad ang pang-itaas nitong damit at tanging maliit na boxer lang ang nakatakip sa buong katawan nito. At ang babae naman ay nakahiga sa kama habang nakatali ang mga kamay at paa nito sa bawat dulo ng kama at nakapiring pa ang mga mata. Maawa ka! Wag! Sambit ng babae at tumandar na naman ang pagiging superhero ni Kesha at malakas niyang sinipa ang pintuan at gulat na naabala ang binata. What are you doing here? Get out! Bulalas ng binata, ngunit desidido si Kesha na iligtas ang dalaga. Anong get out ha? Ikaw ang get out dito! Bumaba ka! Bumaba ka! Bulyaw niya habang nakapamewang. At bakit ako makikinig sa'yo? I'm the owner. Hindi na naituloy ng binata ang nais niyang sabihin nang hawakan ng mahigpit ng dala ang hawak nitong map. Why are you holding the map so tight, ha? What are you planning to do? Bababa ka o hindi? Pagbabanta ni Kesha na ikinatakot ng binata. Bitawan mo ang map. I'm telling you, bitawan mo ang map because I'm the special person na hindi mo pwedeng saktan. Bababa ka sa kama na yan o tatamaan ka sa akin. Okay, wait. Hold on. Hold. Ang tigas talaga ng ulo mo ha? Talagang ayaw mong bumaba? Ngayon, tignan natin kung ayaw mo pang bumaba. Sambit ni Kesha at pinaghahampas ng map ang katawan ng binata. Ow! That hurts! Reklamo ng binata at kung saan-saan na lang tumatama ang paghampas ng dalaga. Ano? Bababa ka o hindi? Ang sama-sama mong tao. Dito ka pa mismo gumagawa ng kasamaan mo sa hotel na to? Walang niya ka? Dapat sa'yo makulong! Sigaw ni Kesha at nagtaka ang babaeng kalandian ni Louver. Louver, is this another drama you want? Dagdag bahid to ha? Sambit ng babae at walang idea sa masamang tinamo ng kalandian. Nang mapuno si Louver sa sakit na kanyang natatamo, ay sinalag niya ang map dahilan upang matigil si Kesha. Bitawan mo ang map ko! Kasi hampasin mo pa ako. I'm afraid na hindi mo na ako ulit masasaktan. Tura ng binata at malagkit siyang tinitigan nito sa mga mata. At pakiramdam ni Kesha ay nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Kadiri ka! Titig mo palang sinusumpa ko na! Really? Mapanghamong sambit ng binata at kay bilis ng mga pangyayari. Walang kahirap-hirap na inagaw ng binata ang map mula kamay ni Kesha at kay bilis ng segundo at naramdaman na lang ng dalaga ang pagkabig nito sa kanyang bewang
sabay ipinako siya nito sa pader. Marahan itong hinaplos ang kanyang baba at pinatingala siya nito at tila ba'y naniga si Kesha sa presensya ng lalaki matapos magtama ang kanilang mga mata. Maganda ang mga mata nito na tila'y nakakaakit. Malaki ang katawan at mga nasa 185 cm ang tangkad nito. Do you know na nagkakamali ka ng taong binangga mo, dalaga? At alam mo bang, nasa gitna ako ng aking laro para sa ikaliligaya ng katawan ko. Pero sinira mong lahat. At look, you're an employee sa hotel na ito. At that only means na sa akin ka rin. How about joining me here? How about 2 girls sharing my microphone and singing a one song? Malanding sambit ng binata at nanlamig ang buong katawan ni Kesha sa pandidiri sa lalaking ito. Matigas niya itong tinitigan sa mga mata. Alam mo, ang libag mo. Binabalaan kita. Bitawan mo ko at tatawag ako ng mga gwardiya sa labas para kaladkarin ka. That will never happen, woman. Hindi ka nila susundin, kaya makipaglaro ka na lang sa akin. Sambit ng binata, sabay mariing hinalika ng dalaga. Mabango ang binata at mapusok ang mga halik nito at mas naramdaman ni Kesha ang pagkakadikit niya sa pader habang pariin ang mga halik nito para sa kanya. At hindi niya ito matanggap at kusang ipinulupot niya ang kaniyang 2 braso sa leeg ng binata at kinagat ito sa labi sabay sinipa ang itlog nito. Ah! You! Impit na sambit ng binata at sunod-sunod na napamura habang kulang na lang ay gumulong-gulong siya sa sakit na kanyang nararamdaman. Alam mo binata, bago kalad ka rin ng mga gwardya palabas sa hotel na to, dapat ka munang mawala ng itlog. Sambit ni Kesha, sabay takbo palabas ng kwarto. Guards! Guards! May masamang tao rito! Guards! May manyak rito! Sigaw niya. Nang marinig ito ng 2 guards, ay dali-daling rumisponde ang mga ito para kay Kesha. Ngunit nang makita nila na nanggagaling ang sigaw ng babae sa pinagbabawal na kwarto, ay nag-atubili silang pumunta. Pupunta ba tayo? Baka mapahamak lang tayo. Tanong ng gwardya sa kapwa nito gwardya. Pero baka may masamang nangyari kay boss. Puntahan na lang kaya natin. Sagot ng isang guard at sabay tinungo ng mga ito ang silid. Ayan! Mabuti nandito na kayo! Ayan! Ayan lalaking yan! Apurang turo ni Kesha sa lalaking namimilipit sa sakit sa isang sulok at nagkatinginan ng 2 gwardya. Miss, employee ka rito hindi ba? Alam mo bang? Wika ng guard ngunit pinutol na ito ni Kesha. Alam niyo ba guard, ang sama-sama ng lalaking yan. Tinali ba naman si ating nang malupitan dyan sa kama? Sumisigaw na nga ng tulong ayaw pang tigilan. Nako, walang kasing sama ang lalaking yan. Kaya dapat dyan tinuturuan ng leksyon. Pero wag na kayong mag-alala, guard. Naturuan ko rin ng leksyon. Pinalo ko ng mapyan. Sumbong niya na ikinagulat ng mga gwardya. Ano? Pinalo mo? Yung lalaking yan pinalo mo ng map? Bakit? Wala namang masama sa ginawa ko Buhay pa naman siya. Tsaka kasalanan naman niya Masama kasi siyang tao. Katunayan nga, sinipa ako pang bayag niya Kaya tignan mo, parang tutang namimilipit sa sakit sa gilid. Sagot niya sabay tawa. Sige na guard, kaladkarin niyo na siya. Dugtong niya at tinulungan ng isang guard na makatayo ang binatang tila na basago ng kinabukasan. At ang isang guard naman ay mahigpit na nakahawa kay Kesha. Guard! Bakit akong hinahawakan mo? Siya yung kailangan mong kaladkarin, hindi ako. Sambit ni Kesha at mas lalo siyang nagtaka nang hawakan pa siya ng isang guard sa braso. Teka, may hindi ba tayo pagkakaunawan dito? Bakit akong kinakaladkad niyo? Siyang may kasalanan, hindi ako. Guard! Ano to? Siya yung palabasin niyo. Miss, hindi pwede ang sinasabi mo. Hindi namin siya pwedeng kaladkarin palabas sa sarili niyang pag-aari. Pag-aari? Ang lalaking yan ang may-ari ng hotel na ito. Siyang boss dito. Sambit ng guard at tila tinapunan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Kesha sa kaniyang nalaman. Boss? Siyang boss dito? Sambit niya at matigas ang kanyang leeg na nilingon ng binata. Sabay nagtanggal ito ng bonnet at mas nagulat siya sa kanyang nakita sa kung sino ang binatang yon. Ikaw?
Bulalas niya nang namukhaan ng lalaking sanipa niya noong nakaraang gabi. At mabuti na lang at parang hindi siya nito nakilala. You brat! Who the hell are you para yurakan ng pagkalalaki ko? Everyone wants it tapos ikaw babasagin mo lang? Hindi ka ba napagsabihan ng manager na bawal akong istorbohin sa gantong oras? Kalad ka rin siya palabas. Mariing utos ng binata sa mga gwardya. Sir, saglit lang po. Paano ng trabaho ko, sir? Simula sa araw na ito ay wala ka ng trabaho because you're fired. Now, get out! Sir! Sambit ni Kesha ngunit kinaladkad na siya ng mga guards at tinapon palabas. Habang sa kabilang banda naman ay namimilipit pa rin sa sakit ang binata at halos hindi na siya makatayo dahil rito. God, bakit palaging ang bayag ko pa? Nung nakaraang gabi sinipa rin ng isang babae ang bayag ko tapos ngayon. Wait, is she? Wika ng binata sa kanyang isipan at unti-unti niyang naalala ang mukha ng dalaga at dali-dali siyang lumabas sa kanyang silid at lumapit sa mga guard. Where is she? Yung babaeng kinaladkad namin, boss? Of course, yes. Nasaan siya? Wala na po, boss. Kanina pa nakaalis. Sagot ng guard at inis na napasuntok sa hangin si Louver. Hindi niya sukat akalain na ang babaeng sumipa sa bayag niya nung nakarang gabi ay siya ring sumipa sa bayag niya ngayon at gustong-gusto niya itong tirisin ng pinong-pino. May araw ka rin sa akin. Sa oras na muling mag-cross ang landas natin, sisiguraduhin kong mananagot ka sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin. I swear! I swear! Galit na wika ng binata at bumalik sa kanyang silid. Dumaan pa ang mga araw ay hindi sumuko si Kesha at muli siyang naghanap ng bagong trabaho ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tumatawag sa kanya. At ngayon ay kasalukuyang binabaybay niya ang gilid ng daan. Mula sa distansyang pagitan ay may nakita si Kesha na isang matandang lalaking naka-wheelchair at kasalukuyang nasa labas ito ng isang malaking pamamahay at malayo ang tingin kaya't naisipan niyang lapitan ito. Lolo, ang lalim naman ang iniisip mo. Bakit parang malungkot ka? Tsaka ikaw lang bang mag-isa? Wala ka bang tagabantay? Usisa niya at may ngiti siyang hinarap ng matanda. Iha, paano mo naman nasabi na malungkot ako? Mayaman ako at maraming ari-arian. Kaya bakit mo nasasabing malungkot ang isang matandang katulad ko? Sagot ng matanda at tinatago ang kirot sa kanyang puso sa pamamagitan ng peking ngiti. Kasi habang tinitignan kita kanina ay malayo ang tingin mo. Para kang may inaasahang dumating, para kang may hinihintay. Tsaka hindi porket mayaman ang isang tao ay garantisadong masaya na. Hindi sa yaman at ari-arian na susukat ang saya ng mga tao, Lolo. At nakikita ko sa mga mata mo na malungkot ka. Para kang may taong inaasahang dumating. Ani niya rito at agad na nawala ang ngiti sa labi ng matanda. Kakaiba ang mata mo, Iha. Nakikita ng mga mata mo ang lungkot ng isang tao. Sige na, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. At tama ang sinasabi mo. Hindi porket mayaman ay garantisadong masaya ng isang tao. Alam mo, Iha, sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay araw-araw din akong nakatambay dito sa labas sa gantong oras. Umaasa kasi ako na makikita ko ang apo ko. Nasan po bang apo mo, Lolo? Nasaan siya? Hindi ko rin alam. Paanong hindi mo po alam? Lolo ka niya. Dapat alam mo ang bagay na yon. Nag-away ba kayo ng apo mo, Lolo? Usisa niya at umiling ang matanda. Walang nangyaring ganoon, Iha. Mabuti nga sana kung nag-away lang kami't nagkaroon ng kaunting tampuhan. Pero hindi ganoon ang nangyari. Hindi ko kilala ang apo ko at hindi rin niya alam na may walang kwenta siyang lolo. Sagot ng matanda at nag-uumpisa ng mamula ang mga mata nito. Lolo, umiiyak ka ba? Hindi naman totoong wala kang kwentang lolo eh. Hinahanap mo ang apo mo at sa ganoong paraan ay masasabi kong isa kang mabuting lolo. At sa luha mo, alam kong mahal na mahal mo ang apo mo. Alo ni Kesha ngunit tuluyang umiyak ang matanda. Hindi, Iha. Wala akong karapatan na tawaging isang mabuting lolo. Dahil hindi ako naging mabuting ama sa anak ko. Alam mo bang itinakwil ko ang kaisa-isahan at natatangi kong anak na si Rowena dahil lang sa umibig at nabuntis siya ng aming pintor noon.
Itinakwil ko ang anak ko dahil mayaman ako at ang taas ng pride ko. Hagulhol ng matanda at parang sinaksak ang puso ni Kesha sa mapait nitong luha. Kaya tinaplos niya ang balikat nito para damayan. Lolo, tahan na po. Pati ako naiiyak din dahil sa'yo eh. Ang sama ko, Iha. Ang taas ng tingin ko sa sarili ko na hindi ko kayang tanggapin na umibig siya sa isang dukha. Upang patunayan ko sa aking sarili na hindi ako nagkamali sa panguhusga sa kanyang damdamin at para patunayan na mali ang kanyang pag-ibig ay tinalikuran ko siya. Itinakwil ko siya dahil sa isip ko, sa puso ko noon ay babalik ang anak ko sa akin dahil dito ang buhay niya. Dito sa piling ko na mayaman at lahat. Pero dumaan ang mga panahon na hindi na siya bumalik. Hinanap ko ang anak ko, pero huli na ang lahat. Namatay siya sa isang aksidente kasama ang asawa niya at tanging ang sanggol na kanilang dalahang tanging nabuhay. Balita ko may kumupkup sa apo ko pero hindi ko mahanap ang taong yun. Nagbabaka sakali din ako na baka pinaampon siya, ngunit wala pa rin akong napala. Kaya sabihin mo, Iha, paanong nagkaroon ng kwentang matandang tulad ko? Hindi batid ni Kesha kung paano niya papagaanin ang puso at hinagpis ng matanda. Kaya't niyakap niya ito ng kahigpit. Lolo, hindi ko alam kung anong pwede kong sabihin pero hayaan mo kong yakapin ka. Hayaan mo kong pagaanin ang loob mo kahit nayakap lang ang pwede kong ibigay sa'yo. Aniya rito at kusang yumakap sa kaniyang matanda. At sa kanyang balikat, ito lumuha ng lumuha. Hindi naglaon ay tumigil na rin kakaiyakang matanda at kusa itong bumitaw sa kaniyang balikat. Tsaka ito nagpunas ng mga luha. Pasensya ka na, Iha. Sa'yo ko na ibuntong ang lahat ng hinagpis ko. Pero dahil sa'yo, gumana ang pakiramdam ko. Maraming salamat. Wala po yun, Lolo. Masaya po ako na makatulong kahit sandali. Pasasaan din at mahanap mo rin ang apo mo. Pero matanong ko po, wala na talaga kayong idea kung sino ang apo mo? Kasi paano mo siya makikita kung hindi mo alam ang mukha niya at walang kahit anong palatandaan? Natitiyak kong ibinigay ng anak ko sa apo ko ang kwintas ng pamilya, Iha. Kaya't yun ang palatandaan ko sa kanya. Kwintas? Anong kwintas po? Pwede ko bang malaman at baka makatulong ako sa iyo balang araw? Suot niya ang isang pulang makintab na bato na mula pa sa mga ninuno namin. Wika ng matanda at naisip ni Kesha ang kwintas na lagi niyang suot. Parang ganito po ba? Sambit niya at agmang ipapakita niya ang kanyang kwintas. Nang may biglang may isang babaeng lumabas mula sa gate at sabay silang napalingon ng matanda rito. Don Alfonso, mainit na po. Baka gusto niyo na pong pumasok. Sige, saglit lang, Guada. Sagot ng matanda at binalingan ng tingin ng dalaga. Iha, papasok na ako mamaya. Ano bang may tutulong ko sa'yo para sa kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon? Sabihin mo lang at ibibigay ko. Wala po yun, Lolo. Sige po, pasok ka na po at may lakad din po kasi ako. Lakad? Saan ka pupunta at ipapahatid kita? Nako, hindi na po. Naghahanap po ako ng trabaho ngayon kaya walang address kung saan man ako magpunta. Maraming salamat po sa alok. Trabaho? Kailangan ko ng isang mag-aalaga sa akin, Iha. Aalis kasi si Guada mamaya para umuwi sa kanilang probinsya at wala akong magiging kasama dito. Ang apo kong si Lover naman ay gabi na akong umuwi at minsan ay hindi na talaga umuwi kaya bakit hindi ka na lang magtrabaho sa akin? Alok nito at napangiti ang dalaga. Talaga po? Pwede ako magtrabaho sa inyo? Sige po. Naku, maraming salamat po, Lolo. Anya at muling napayakap rito at tumawa ang matanda. Walang anuman, Iha. Sagot ng matanda at hindi nito mawari kung bakit kay gaan ng kaniyang pakiramdam sa dalaga. Sa ganoong paraan ay muli na namang nakakuha ng trabaho si Kesha at ngayon ay kasalukuyang nasa loob na siya ng mansyon. Iha, nandoon sa taas ang magiging kwarto mo at wala ka naman masyadong gagawin dito sa mansyon. Pwede mong gamitin ang lahat kahit anong gamit rito. At tungkol naman sa paglilinis ay may on-call naman tayo kaya hindi mo na kailangan na maglinis. Litanya ng matanda at nagsimula ng magtrabaho si Kesha at hindi rin nagtagal ay nagpaalam na si Guada.
Lumipas ang mga oras ay sumapit na ang gabi at kasalukuyang nasa hapag sina Kesha at ang Don at bahagya silang nagkwentuhan. Iha, ilang taon ka na? 19 po. Tura niya at bigla na namang nalungkot ang Don. Bakit po lolo? May nasabi po ba akong mali? Wala naman iha. Naisip ko lang ang apo ko. Kasing edad mo kasi siya. Ganun po ba? Yung apo mo po na isa, uuwi po ba siya? Tinabihan ko po siya ng pagkain sa kusina kung sakaling uuwi siya. Si Lover? Nako, huwag mong isipin ang apo kong yun. Matigas ang ulo ng apo kong yun at minsan lang kong umuwi. Busy sa kumpanya yun at sa kanya ko pinamamahala ang lahat ng ari-arian ko. At maliban sa kumpanya, abala rin yun sa mga babae kasi binata pa. Nga pala iha, kapag nagkita kayo ng apo kong yun, huwag na huwag kang magpapadala sa kanya. Kasi bukod sa playboy ay manloloko pa yun. Mahilig yun sa babae at walang sinisino basta't matipuhan lang niya. At masasabi ko na ang ganyang klase ng gandang katulad mo ay ang tipo niya. Kaya mag-ingat ka sa kanya o mas mabuting lumayo ka sa kanya. Naintindihan ko po lolo. Huwag ka pong mag-alala sa akin at hindi ko papansinin ng apo mo. Pangako. Buong kumpiyansa niyang sambit at may tiwala sa kanyang sarili. Nang matapos kumain ay agad nang nagligpit si Kesha ng hapag at naglinis ng konti at ang matanda naman ay kasalukuyang nasa kwarto nito at mahimbing na natutulog. Hay, tapos na ako sa mga gawain at ngayon naman ay isasara ko na ng maayos ang gate, pintuan, bintana at papatay ng mga ilaw, kagaya ng bili ni Lolo. Aniya sa sarili at isa-isang ginawa ang mga ito. Matapos matiyak na nasa maayos ng lahat, ay umakyat siya sa kanyang kwarto. Akmang matutulog na sana siya nang may nakaligtaan siyang isang gawain. Nakalagay ba ako ng tubig sa ref? Parang hindi Nako, teka nga lang. Aniya at dali-daling bumaba sa hagdan at tinungo ang ref. Nako, wala nga talaga. Mabuti na lang at bumaba ako dahil kung hindi, walang inuming malamig si Lolo bukas. Dugtong niya. Kinuha ng dalagang pitcher upang lagyan ng tubig subalit akmang tatahakin na sana niya ang daan papuntang kusina nang bigla siyang nakarinig ng pagbukas ng pintuan kaya't nilingon niya ang gawing yon. At gano'n na lang ang kaniyang pagkagulat nang may makita siyang kamay na nakahawak sa pintuan. Madilim ang paligid pero malinaw ang buwan at hindi mahirap para sa kanya ang matukoy ang kaniyang nakikita. Magnanakaw! Magnanakaw! Malakas niyang sambit at agarang tinulak pasara ang pinto. What the heck? Impit na sambit ng binata. Sabay malutong na napamura matapos maipit ang kanyang mga kamay sa pintuan at kulang na lang ay maihi siya sa kanyang pantalon. Open the door! It's me, Manang! Inis niyang dugtong at pakiramdam niya ay namamagana ang kanyang mga daliri. Anong open the door? Sinong tanga magbubukas ng pintuan sa magnanakaw? Anong tingin mo sa akin, tanga? Huwag mo akong binibiro, marami kami rito. Sagot ni Kesha at naisipang lokohin ng lalaki. What? Anong marami? Manang Guada, is that you? Guada? Kilala mo si Manang Guada? Of course! Malamang trabahante siya namin dito. Trabahante? Sige nga, anong trabaho niya dito sa pamamahay na ito? Caregiver siya dito ni Lolo. Talagang marami kang alam tungkol sa pamamahay na ito Siguro, matagal mo nang minamatsaga ng mansyon na to. Pero pasensya na tayo pero hindi mo ako mauuto. What the heck? Anong tingin mo sa akin, magnanakaw? Mismo! Inuubos mong pasensya ko. Buksan mong pintuan, sabi. Demanda ng binata at muling tinulak ang pintuan, subalit hinarangan na ito ni Kesha ng sofa. Ano ba? Sabing buksan mong pintuan. Ako kapag nakapasok talaga ako mamaya sasakalin talaga kita. Buksan ang pintuan? Anong kausap mo? Kambing? Tsaka sasakalin mo ko? Ugaling magnanakaw ka talaga. Kung ako sa'yo, umalis ka na dahil tatawag ako ng pulis para hulihin ka. Sige, tumawag ka ng pulis at tignan natin kung mapapahuli mo ko. Malamang hindi kasi tatakbo ka. Sabat ni Kesha at naubos ng pasensya ng binata. Makinig ka, babae. Bahay ko ito. Bahay ko to. Tsaka pwede ba?
Pakitawag kay Manang Guada dahil mas madali yung kausap kesa sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, naiinis na ako sa'yo at nauubos na talagang pasensya ko sa'yo. Sus, sige nga, kung taga rito ka, bakit hindi mo alam na umalis si Manang Guada? And why would I care kung aalis siya? Abala ako sa buhay ko. Pwede ba? Huwag mo na akong pahirapan at konting-konti na lang ang pasensya ko sa'yo. Wala akong pakialam kung maubos man ang pasensya mo pati ang bulbul mo at hindi ko bubuksan ang pintuan para sa'yo. Ano ka? Hello? Hello your ass! As mo rin, umalis ka na sabi. Ang kulit, sino ka ba ha? Ako? Ako si Kesha, ang bagong nag-aalaga kay Lolo. Lolo? Hindi mo siya lolo. Mas lalong hindi mo siya lolo. Shut up! I'm done! I'm done! Inis na wika ni Louver. Hinalma ang kaniyang sarili. Okay, listen to me. Babae, taga rito ako. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. At apo ako ni Lolo kaya pwede ba? Papasukin mo ko? Mas lalong hindi. Sabi ni Lolo, hindi raw darating ang apo niya ngayong gabi kaya asa kang maniniwala ko sa'yo. Tura niya at kulang na lang ay sa bunutan ni Louver ang kaniyang sariling buhok sa magkahalong inis at galit sa dalaga. Ano ba? Bubuksan mo ba o hindi? Hindi. Talaga? Pues, wala akong magagawa. Sambit ng binata at nagwala sa labas at panaysipa ng pintuan at malakas din itong nilalabanan ni Kesha habang panay ang kaniyang pagsigaw. Magnanakaw! Magnanakaw! Lolo! Lolo! Tumawag ka ng pulis, may magnanakaw! Magnanakaw! Sigaw ni Kesha, abot sa kanyang ngalangala at narinig ito ng Don mula sa itaas. Dali-daling bumangon ng Don at nagsikap na umupo sa kanyang wheelchair tapos lumabas mula sa kanyang silid at pinailaw ang lahat ng ilaw. Mula sa ibabaw ng hagdan ay tanaw-tanaw ng Don ang dalagang pawis na pawis at humihiyaw. Lolo, delikado dito! Bumalik ka sa loob ng kwarto mo at may masamang magnanakaw dito na nais pumasok sa loob! Wika ni Kesha at kumunot ang noo ng Don. Magnanakaw? Sambit nito dahil hindi madaling pasukin ng magnanakaw ang kanyang mansyon dahil may automatic detector ang gate at kinikilala nito ang mga taong nakatira sa bahay. Grandpa, are you there? Can you please tell this girl na papasukin ako? Demanda ni Louver at napailing ang Don. Uwi pa ba ito ng isang binata? Kesha, he is my apo. Let him in. Utos nito at may bakas pang pagdududa ang mukha ng dalaga. Ngunit utos ito ng Don at agad niya itong sinunod. Opo, Lolo. Sagot niya at binuksan ang pintuan. God, you're so annoying. Hindi na naituloy ng binatang kanyang nais sabihin nang matapos magtama ang kanilang mga mata ng dalaga at kapwa ng laki ang kanilang bunganga. You? Ikaw? Halos magkasabay nilang bulalas at hindi makapaniwala na muli silang magkikita. What are you doing here? Get out of this mansion! Bakit kita susundin? Hindi naman ikaw ang amo ko. This mansion is also mine and that means na ako rin ang amo mo. Kaya get out! Get out! Pagtatabuyan ng binata at nagpalipat-lipat ang mga mata ng Don sa dalawa. Louver, Kesha, kilala niyo ang isa't isa. Of course, Lolo. Agarang sagot ni Louver sa matanda at punong-puno ng pagkapuot ang kaniyang puso para sa dalaga. Kilalang-kilala ko siya, Lolo. Dahil siya lang naman ang babaeng nanakit sa akin sa mismong hotel ko. She even kicked my balls to death. And I want this woman out of this mansion. Demanda niya at ayaw pasupil ni Kesha. Lolo, kaya ko lang naman ginawa ko kasi nakita ko lang naman siyang sa loob ng kwarto kasama ang isang babae at… Shut up! Sambit ni Louver at agad na tinakpan ang bunganga ng dalaga gamit ang kanyang dalawang palad. Kahit binata na si Louver ay mahiya pa rin naman siya sa harapan ng kanyang lolo kapag nalaman nito ang kabaliwan niya sa buhay. If I were you, itatahimik ko na lang ang bunganga ko, babae. Huwag mo naman akong ipahiya sa harapan ng lolo ko at namumuro ka na sa panghimasok mo sa buhay ko because you won't like me sa paraan kung paano kita paparusahan. Sambit ni Louver. Ngunit matapang si Kesha at malakas niyang kinagat ang palad ng binata. What the? Impit na sambit ng binata
At hindi pa nga siya tapos sa pag-inda ng sakit, ay siniko na naman siya ng dalaga sa sikmura. What's your problem, ha? Oh, bakit nagagalit ka? Ayaw mong sabihin ko kay Lolo ang kalokohan na ginawa mo tapos gusto mo akong mawalan ng trabaho? Matapang niyang wika habang natutuwa ang Don sa masamang natatamo ng apo sa kamay ng dalaga. Lolo, sana wag mo naman akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko kasi talaga ng trabahong to. Kaya ko lang naman hinampas ng mapang-apo mo kasi marami siyang kabulastugang ginawa sa hotel niyo. I said shut up. O bakit? Nahihiya kang malaman ng lolo mo kung paano mo piniringan ng mata ng babae at tinali sa kama habang sumisigaw ng tulong? Lahad ni Kesha at tila nawala ng mukhang ihaharap si Louver sa harap ng kaniyang lolo. Lolo, don't listen to her. She's lying. At ako pang gagawin mong sinungaling. Mokong ka talaga, no? Tama na. Gabi na. At hindi na oras para sa isang bangayan, Louver. Hindi aalis ng mansyon si Kesha dahil siyang bagong mag-aalaga sa akin. At Louver, hindi mo na kailangang mahiya sa akin dahil alam ko na ang mga kabulastugan mo sa buhay at sa hilig mo sa mga babae. Louver, ang mga babae ay hindi kasangkapan sa kama. At kahit ganyan kay umaasa akong magbabago ka pa. Of course, Lolo. One day maybe. Sa tamang babae. And who knows, baka si Kesha ang babaeng yun. Hell no. Hindi ko nga kayang tumira sa bahay na ito kasama siya. Eh di hell no din sa'yo. Palaban na sambit ni Kesha at ayaw patalos sa binata. Dahil sa nangyari walang nagawa si Louver, kundi ang tanggapin at pakisamahan ng dalaga, ayon na rin sa kagustuhan ng kaniyang lolo. Mahirap mang manirahan sa iisang bubong na kasamang taong ayaw niya, ay walang nagawa si Louver, kundi ang magtiis, kahit na walang hangganan, ang bangayan nila ng dalaga. Kasalukuyang nakaupo ngayon sa isang sofa si Louver habang pinapanood ang paborito niyang pelikula. Pagod na pagod siya sa trabaho, kaya hindi naman siguro masama ang magpahinga saglit, lalo na kung ang pahinga ay ang gusto niyang pelikula. Sa kalagitnaan ng pag-i-enjoy ni Louver ay biglang tumayo si Kesha sa likuran ng sofa at kunot ang labi nito. Sus, nanonood ka niyan? Superman? Aniya, at inis siyang binalingan ng atensyon ng binata. Pwede ba umalis ka na? Sinisira mong araw ng pahinga ko eh. Eh ang pangit ng gusto mong superhero, ang hina kaya ni Superman. Superman is a superhero at marami siyang kayang gawin. Aniya, at nagsimula na naman sila sa kanilang bangayan sa maliit na bagay. Walang-wala si Superman mo kay Wonder Woman ko. Si Wonder Woman, kayang salagay ng mga bala. Eh si Superman mo, wala naman yung ginawa kundi palipad-lipad lang. Pangahamak niya at hindi tumatanggap ni Louver at agad itong tumayo sa sofa, sabay hinawakan ang kaniyang kamay. Superman is not weak. Come with me and I will show you how strong he is. Sambit ni Louver at basta na lang siyang hinila nang binala papunta sa kwarto nito. At bakit mo naman ako dinala dito? Wait me here and I'm gonna show you something. Sagot nito sa kanya at iniwan siya nitong nakaupo sa kama habang si Louver naman ay may kinuha sa cabinet at pumasok ito sa CR. Ang tagal naman ni Sir Sungit. Kanina pa yun ah. Ano kayang ginagawa niya? At anong ipapakita niya sa akin? Takang wika ni Kesha sa kaniyang sarili. Sa tagal ng binata na lumabas, ay inilibot niya ang kaniyang mga mata sa paligid. At doon na pagtanto niya kung gaano kagusto ng binata si Superman. Dahil ang buong kwarto nito ay napuno ng mga koleksyon ng natatanging superhero. Habang abala ang kaniyang mga mata sa buong paligid ay narinig niyang bumukas ang pintuan ng CR. Napalingon siya sa gawa nito at nalula siya sa kaniyang nakita. At halos malaglag ang kaniyang panga sa ere nang makita ang binatang nakakostume kagaya ni Superman at hapit na hapit ang costume sa katawan nito at para itong sinukat para rito. Walang duda na maganda ang katawan ng binata. Ngunit hindi niya alam kung hahanga ba siya o hahagalpak sa tawa. Lalo na at ramdam na ramdam ng binata na siya si Superman. Anong ginagawa mo? Para kang timang. Tawang-tawa niyang sambit at napaluhod sa sahig sa sobrang sakit ng kanyang tiyan sa kakatawa. I'm just showing you how strong Superman is. Oh, tapos? Ikaw si Superman ngayon. Sige nga, lipad ka nga. Sabat ng dalaga
at walang humpay sa kakatawa. Sa tawa ni Kesha ay hindi rin mapigilan ni Louver ang matawa. What? Why are you laughing at me? Doesn't it look good on me? Maganda. Maganda namang tignan sa'yo. Mukha ka lang suman. Super suman. Tawang-tawang wika ni Kesha at humagalpak din sa tawa si Louver at napuno ng halakhakan ng silid at hindi na mamalay ng dalawa na kapwa sila nagiging masaya sa isa't isa. Nang mapansin ni Louver na nagiging masaya siya kasama si Kesha, ay biglang sumeryoso ang kanyang mukha sa dati nitong kasungitan. Get out! Leave! Pagtatabuyan niya sa dalaga at natigil sa kakatawa si Kesha. Oo na, lalabas na! Natatawa pa ring wika nito habang nililisan ang silid ng binata. Habang si Louver naman ay mag-isang umupo sa kama at hiyang-hiya sa kanyang sarili at naipakita niya sa dalaga ang kawalang hiyang niyang pagkabata. God, what I have done! Aniya sa kanyang isipan at matagal bago lumabas sa sariling silid. Matapos ng mahabang oras ay lumabas na rin si Louver at pupunta sana siya sa gym ngunit sa pagbaba niya ay agad nakuha ng kanyang atensyon si Kesha na kasalukuyang kasama ang Don sa hardina at ganado nitong sinasayawan ng Don kahit matigas ang katawan nito. Magiliw na dalaga si Kesha at nasa oran nito ang pagiging mabait na tao. Nais pa niyang pagmasdan ang kagandahan nito at hindi niya alam kung bakit siya ngayon nagtatago sa isang manipis na kurtina upang ikubli ang kaniyang sarili. Diba, Lolo, ang galing ko? Kanta ni Kesha habang sumayaw ng kung ano-ano at ang Don naman ay tuwang-tuwa at napapahalakhak sa tawa. Sa kaniyang nakikita ay kusang napapangiti si Louver at sa isang iglap ay nahuhumaling siya sa magandang tawa ni Kesha. Katunayan ay kahanga-hangang katangian nito. Bukod sa maganda ay palaban nito at mabait. Kahit sino siguro ay gusto itong makasama, kaya't naiintindihan na niya kung bakit ayaw itong paalisin ng Don. So beautiful. I never seen such a beauty in my entire life. Wika ni Louver sa kanyang isipan at agad na nagtago sa kortina nang mapatingin sa gawi niyang dalaga at biglang bumilis ang pagpintig ng kanyang puso. Weird. Why do I feel this way? Why I'm hiding behind these curtains? Tanong niya sa kanyang isipan at napagpa siyang wag nang magkubli sa kortina tsaka nilapitan ng matanda. Kesha, pwede bang iwan mo muna kami ni Lolo? Aniya at agad itong sinunod ng dalaga. Sige po, sir. Nang makaalis si Kesha ay mabilis na nag-usap ang dalawang lalaki. Kumustang pinapagawa ko sa iyo, Apo? Still no trace, Lolo. Ginawa ko ng lahat pero mahirap hanapin ang apo mo. But don't worry, I'm still doing everything I can. Anyway, you look so happy with Kesha. I can say that you like her aura. Saad ni Louver at ngumiti ang Don. Ako man ay hindi ko alam kung bakit kay gaan ang loob ko sa dalagang yun, Louver. Palagi lang siyang masaya at ganado sa buhay. Kaya't nahawa ako sa kasiyahan niya. At tinitiyak kong ganun ka din. Sabat ng Don at napatingin sa kanya si Louver. What are you talking about, Lo? Don't try hiding your feelings from me, Louver. Ako nagpalaki sa'yo at kilalang kilala kita. Maari kang magtago sa kortina pero hindi sa akin. Nakita mo ako kanina? Well, hindi naman ako nakatingin sa kanya. Pinagmamasdan ko lang kayong dalawa. And you like the way she smiles, right? That's not true. But yeah, she got that beautiful smile. Sagot ni Louver habang nahihiya sa kaniyang pag-amin at ikinatuwa ito ng Don. Love is in the air, Apo. Tanging sambit ng Don at tinulak ang kaniyang wheelchair palayo sa binata. Lumipas pa ang mga araw ay nagpatuloy si Kesha sa kaniyang trabaho, habang si Louver naman ay unti-unting bumabait. At ngayon ay kasalukuyang pababa ng hagdan si Kesha upang uminom ng tubig. Nang mapansin niya si Louver na abala kaharap ang laptop nito at panayang paghilot sa sarili nitong balikat. Anong oras na? Nagtatrabaho pa rin siya? Kawawa naman siya. Ganito palang mga mayaman, halos walang pahinga.
Sambit ni Kesha at napailing. Upang hindi maistorbo ang binata ay dahan-dahan siya sa kanyang paglalakad at uminom ng tubig. Pagkatapos nito, ay akmang babalik na sana siya sa kanyang silid. Ngunit naaawa siya sa binata kaya tinungo niya ang kusina at gumawa ng kape para rito. Matapos nito, ay dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa ni Louver. Kape. Anya, at napatigil si Louver at napatingala ito sa kanya nang may pagtataka. I didn't ask for it. Alam ko, pero nakita kong pagod ka kaya ginawan kita ng kape. Inumin mo yan. Kape ang gamot sa mga taong nagpupuyat. Tura niya at tinignan ni Louver ang kape at may disenyo pa ito sa itaas. A smiling coffee? Ang baduy. Bakit mo nilagyan ng bukang nakangiti ang kape? It's kinda weird. Kasi palagi ka lang nakasimangot. Baka kapag nakangiti ang kape ngumiti ka rin. At napansin ko nung nakaraang araw, ang sarap sa tenga ng mga tawa mo. Ang ganda sa pandinig ng mga halakhak mo. At gusto kong maging masaya ka lang palagi. Yung kahit minsan sana'y may ngiti. Turan niya ngunit matigas pa rin ang mukha ng binata. I don't need your coffee. Kunin mo yan. Pero ginawa ko yan para sa... I said I don't need your coffee. Kunin mo ang mga yan and I didn't ask for it. Demanda nito at bumuntong hininga ang dalaga. Sige, pasensya ka na. Aniya tsaka kinuha ang kape. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang. Sayang naman. Dugtong pa niya nang biglang nagsalita ang binata. Hold on. Wait. Bakit? I changed my mind. Akin ang kape. Ha? I want your coffee. That's for me, right? Anito, at nagtataka man si Kesha ay ibinalik niya ang kape sa mesa ni Louver. Masarap yan. Inumin mo na. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Sige na, mauna na ako at matutulog pa ako. Ani niya rito at tumalikod ngunit muli na namang nagsalita ang binata. Sandali. Ano na naman ba? Wala na sa akin ang kape. You said you want me happy, right? At ano naman ang tungkol dyan? I want you to make me a coffee like this every morning. Can you do that for me? Para sa'yo? Sigurado ka? Please? Oo naman. Yun lang ba? Sige na, matutulog na ako. Ani at muling tumalikod ngunit muli na namang nagsalita ang binata. Kesha. Ano ulit? Thanks for the coffee. Huling sambit ni Louver at nilagok ang kape. Malawak namang napangiti si Kesha at ewan ba niya pero para siyang kinikilig at natutuwa sa unti-unting paglambot ni Louver. Minsan ang demonyo walang sungay. Minsan ay nakasuot lang sila ng sleeve at necktie. Pero ang gwapong demonyo naman ni Louver, lalo na kung nakangiti. Aniya sa kaniyang sarili at mas malawak na ngumiti at masayang bumalik sa kaniyang silid. Kinaumagahan ay maagang gumising si Kesha at pinagtimpla ng kape ang donut si Louver at sa ganoong paraan ay nabuo ang kaniyang trabaho at inaraw-araw niya ito. At sa bawat araw na ginawa ay mas nagiging malambot si Louver sa kanya, ngunit hindi pa rin nawawala ang bangayan nilang dalawa. At ngayon ay kasalukuyang nag-aayos si Kesha ng kaniyang mga gamit sa loob ng kaniyang silid nang mapagtanto niyang tila may kulang. Teka, kulang ang bra ko ah. San ko kaya naiwan? Taka niyang sambit at hinalughog ang bagong kuha niyang sampay nang biglang may nagsalita mula sa kaniyang likuran. Kesha, are you searching for something? Tanong ni Louver. Ha? Wala naman. Wala naman akong hinahanap. Pagsisinungaling niya rito. That means this is not yours. Wika ng binata at binitin sa ere ang isang maliit na bra at gano'n na lang ang paglaki ng bunganga ni Kesha dahil sa hiya. At dali-dali siyang lumapit rito upang kunin ang kaniyang bra. Oops, not that easy. Akala ko ba wala kang hinahanap? Panunuyan ng binata at tuluyang pumasok sa silid ni Kesha, tsaka umupo sa kama nito at sinukat ang bra sa kaniyang dibdib. Louver, wag mong gawin yan! Akin na yan! Anya, at muli itong inagaw ngunit itinaas ni Louver ang kaniyang kamay. Louver, akin na nga yan!
Nope. Sabi mo wala kang hinahanap. Kanina yon. Sige na, ibigay mo na sa akin ang bra ko. So this is yours. Wow, Kesha. Mas malaki pang dibdib ko kumpara sa dibdib mo. Kaya pala kahit banggain kita ay wala akong maramdaman. Kasi wala naman talagang laman. Pangasar niya sa dalaga. Nahihiyang sumimangot si Kesha at napahagikik naman si Louver. Such a cute girl. You know what? I love to tease you more when you pout your lips. Dugtong ni Louver, sabay hinampas siya ng dalaga sa braso. Louver naman, sabing akin yung bra ko. Apura ni Kesha at pilit na inagaw ang kaniyang bra. Nope. Say please. Please. Good girl, but still nope. Pangaasar ni Louver at umiinit na ang ulo ni Kesha sa init. Sabing akin na, ayaw mong ibigay? Talagang ayaw mong ibigay? Pwes bahala ka. Anya at walang pakialam na umakyat sa kama upang agawin ng bra mula sa binata. Kesha, wait! Hold on! Hey! Awat niya kay Kesha dahil naipit ng tuhod nito ang kaniyang mga hita. Subalit ayaw makinig ng dalaga at sa wakas ay nakuha na nito ang bra mula sa kamay ng binata. Ngunit kapwa sila nagulat nang madulas ang isang paa ni Kesha sa kama. Dahilan upang masalaw ng binata ang puwet ni Kesha at aksidenteng napaupo ito sa dalawang hita ng binata. Sabay hindi sadyang nagtama ang kanilang mga mata. Tila bumagal ang oras sa pagitan nilang dalawa. Ngunit bumilis ang pagtibok ng kanilang mga puso at rinig nilang bawat pagpintig ng mga ito. Ang mga mata ni Louver ay hindi maawat at tanging nasa imahe lang siya ng dalaga. Nakatitig at ganon din si Kesha. Ang kanilang loob ay nakapagpalagay na tila'y may lihim silang pagtatangi sa isa't isa. Bawat segundo na dumaan ay unti-unting gumalaw ang isang kamay ng binata upang haplusin ang pisngi ng dalaga ng kairahan at buong puso namang naramdaman ni Kesha ang mainit na mga haplos na yon. Haplos na hindi niya kayang tanggihan at nais lang niya itong tanggapin at ramdamin. Sa kabila nito, ay nararamdaman din niya ang paghigpit ng pagkakahawak ni Louver sa kaniyang bewang, pababa sa kaniyang pangupo. Kesha, you're so beautiful. Nahuhumaling na sambit ni Louver at dahan-dahang inilapit ang kaniyang labi sa labi ng dalaga. At akmang magtatagpo na ang kanilang mga labi nang may biglang nagsalita. Kesha, pwede bang? Wika ng Don at kapwa nagulantang ang dalawa at dali-daling naghiwalay at umayos ng kanilang pagkakatayo. Oh, I'm so sorry to interrupt. I will take my leave now and you two can start making out. Lolo, it's not the way you think. We're not making out. Katwiran ni Louver, ngunit pinaandar na ng Don ang kaniyang wheelchair. Whatever, Apo. I take my leave now. Enjoy. Saad ng Don, tsaka umalis. Nang kapwa mapag-isa sina Louver at Kesha sa silid, ay kapwa hindi sila makatingin ng diretso sa isa't isa. At hindi alam kung saan ba sila mag-uumpisang magpaliwanag at namayani ang katahimikan sa kanilang pagitan. About what happened just earlier, Kesha. I just want to... Wala yon. Huwag mo na yung isipin at kalimutan na lang natin ang nangyaring yon. Anya, at akmang lalabas na siya sa pintuan nang hawakan ni Louver ang kaniyang isang kamay. Kesha, I like you. You like me? Hindi makapaniwalang sambit ng dalaga at pagak na tumawa. You like me, Louver? Ano to? Porket muntik nang magtagpo ang mga labi natin kanina ay gusto mo na ako? Louver, kilala kita at pakiusap. Huwag mo na akong idagdag sa mga koleksyon mo. Wala lang ang nangyari kanina kaya kalimutan mo na yon. Sambit niya, siya muling tumalikod. Ngunit muli siyang pinigilan ng binata. Louver, pwede ba? Sinabi ko naman sa'yo na wala lang yung nangyari kanina. At huwag mo na tong bigyan ng ibang kahulugan. Kesha, I know I'm bad. That's how you know me. Masama akong lalaki. At marami akong babae. And I believe that you won't believe me. But I'm gonna tell you this again, Kesha. I like you. I feel different when I'm with you. I love you. Pagdatapat ni Louver. At paano ha? Paano mo nasabing mahal mo na ako? Louver, hindi ka naman siguro bulag. Ito ako.
tingnan mo ako ng maigi. Simpleng tao lang ako at tauhan niyo lang ako rito sa mansyon niyo. Sino ba ako para magustuhan mo? I can't give you the right answer para maging sapat ito sa tenga mo para paniwalaan mo ako, Kesha. Pero magiging tapat at totoo ako sa'yo. Yes, you're not elegant woman, kagaya ng mga dinidate ko. And that's the reason why I like you. At bakit kita paniniwalaan? You don't need to believe me. I will prove myself to you. Sagot ng binata at natahimik si Kesha at sa mga mata ni Louver ay nakikita niyang sinseridad rito. Just hear me out, Kesha. You are just simply you. No one cares about me just like you do. At first, naguguluhan din ako dahil ako yung tipo ng lalaking mahirap makontento sa isang babae. Pero nung nakilala kita, even how many times you kick my balls, even there's no special relationship between us, kontento na ako sa'yo. Sa mga ngiti mo, sa mga tawa mo, at sa buong ikaw. This is strange, Kesha. Believe me or not, totoo ang mga sinabi ko sa'yo at papatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Saad niya at umiling ang dalaga. Wala kang dapat gawin. Wala kang dapat patunayan. Tanging sagot niya at tinalikuran ng binata. Matapos ang pangyayaring yon, ay hindi makatulog si Kesha at ngayon ay kasalukuyang nakaupo siya sa isang malaking bato, katabi ang mga halaman at nasa isip niyang ginawang pagtatapat sa kanya ng binata. Ang mga bulaklak. Umiibig din ba ang mga bulaklak? At hindi ba sila natatakot na magmahal? Ako, takot ba akong umibig? Takot ba akong sumugal? Alam kong may pagtatangi ako kay Louver pero sino ba ako para ibigin niya? Hindi ako nababagay para sa kanya. Kaya mas mabuting ilayo ko na lang ang sarili ko mula sa kanya bago ko pa hindi mapigilan ang umuusbong kong pag-ibig sa kanya. Pero paano ko ito pipigilan? Gayong nagulo na ito sa pagtatapat niyang mahal niya rin ako. Kesha, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ng Don mula sa likuran niya at nilingon niya ito. Ikaw po pala, Lolo. Hindi lang kasi ako makatulog. Hindi ka nga ba makatulog o may malalim ka lang na iniisip? Tungkol saan ang kinalulungkot mo, Kesha? Tungkol ba ito sa inyo ni Louver? Kesha, para nakita nga po, kaya wag kang mahihiyang magsabi sa akin. Tungkol ito kay Louver, tama? Panguumbok ng Don at batid ng dalaga na hindi niya kayang magsinungaling rito. Opo, nahihiya nga po ako sa'yo at naabutan mo kami ng apo mo na sa ganung ayos eh. Tinanggap mo na nga ako rito sa mansyon mo tapos yun pang nakita mo sa akin. Ang landi ko po. Sumbong niya na parang bata't napatawa ang Don. Kesha, hindi ka malandi. Gusto mo lang ang apo ko, hindi ba? May pagmamahal ka sa apo ko. Tama. Noong nagdikit ang inyong mga balat, tumibok ng kaibilis ang puso mo. Tama ba? Anito at tumangon si Kesha. Opo, kapag malapit siya sa akin ay tumitibok ng kay lakas ang puso ko. Kakaibang nararamdaman ko kapag nasa paligid lang siya. Pero hindi ako nababagay sa kanya, Lolo. Isa lang akong mahirap na hindi nararapat sa kanya. Iha, nakikita ko si Alejandro sa'yo. Ang iniibig ng anak ko noon. Maliit din ang tingin niya sa kanyang sarili. At higit itong lumiit dahil minamaliit ko siya. Pero alam mo, ang pag-ibig ay wagas dahil wala itong pinipiling tao, mahirap man o mayaman. Ang tunay na pagmamahal ay nakasalalay sa dalawang pusong umiibig kung hanggang saan ba nila kayang ipaglaban ang sinasabi nilang pagmamahal. Kesha, kung mahal mo si Louver, huwag mong pigilan ang sarili mo na mahalin siya. At alam mo ba na simula nung malagim na trahedya ay ikaw lang ang bukod tanging nagpangiti sa kanya. Trahedya? Ano po bang nangyari sa kanya? Bata pa lang si Louver ay nawalan na siya ng mga magulang at nakita mismo ng kanyang mga mata kung paano nawala ang kanyang mga magulang. Simula noon ay hindi na siya naging masaya. At noong nagbinata naman siya, ay nililibang niya ang kanyang sarili sa mga babae at tumaasa na mapupunan ng mga ito ang kalungkutan sa puso niya. Ngunit sa dinami-rami ng babaeng dumaan, ay ikaw lang ang masasabi kong nagpabago sa kanya.
Hindi ka galit sa akin, Lolo? Sa mga nakita mo kanina? Hindi. Minsan na akong nagkamali. At ayaw ko na yung ulitin pa. Kesha, kung mahal mo siya huwag mo na itong pigilan pa. Hayaan mo na ang puso mo na magmahal. Wika ng Don at napayakap si Kesha sa matanda. Opo, mamahalin ko siya ng buo, Lolo. Maraming salamat po sa iyong payo. Wika niya sa matanda at gumaan ang kanyang loob dahil sa mga salita nito. Bahagya pang nag-uusap ang dalawa at masayang nagkwentuhan hanggang sa kapwa sila nakaramdam ng antok at nagpa siyang matulog. Inihatid muna ni Kesha ang Don sa silid nito at inayos ang higaan nito. At pagkatapos nito ay pumunta na rin siya sa kanyang silid at natulog na may magaan sa damdamin. Kinabukasan ay maagang nagising ang lahat at may mahalaga silang pupuntahan ngayon. At kasalukuyang nasa biyahe si Kesha kasama ang Don. At si Louver papuntang building na pinagmamay-arian ng mga ito. At hindi nagtagal ay narating na nila ang building. At ngayon ay kasalukuyang nag-uusap sina Louver at ang Don sa loob ng office tungkol sa mahalagang bagay. Ito lang ang mga nakalap kong impormasyon na nagpapatunay na buhay ang iyong tagapagmana, Lolo. Buhay si Olivia Custodio at walang iba kundi ang apo mo. Sambit ni Louver at narinig ito ni Kesha. Ngunit hindi na siya nakinig pa dahil wala naman siyang kinalaman sa pinag-uusapan ng mga ito at bahagya siyang nag-ikot-ikot sa lugar. Talagang buhay ang apo ko, Louver? Yes, Lolo. Pero hanggang dyan lang ang impormasyon natin. 5 taong gulang lang si Olivia sa mga litrato at wala na tayong ibang impormasyon dahil ang apo mo ay lumaki na pinagpasapasahan ng mga umampun sa kanya. At base sa litrato, ay suot nga niya ang kwintas na ruby. Kwintas na nagsalin-salin na sa maraming henerasyon. At kung sino man ang taong may suot ng ganyang kwintas ay, yun ang maaaring apo mo. Saad ni Louver at mas nabuhay ng loob ang Don. Ngayon na mas malinaw na buhay nga ang apo ko, ay wala akong karapatang tumigil sa paghanap sa kanya, Louver. Magpakalat ka ng mga tauhan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sabihin mo sa kanila na kung sino man ang makakahanap sa apo ko ay may karagdagang malaking pabuya mula sa akin. Naintindihan ko, Lolo. Gagawin ko mga sinasabi mo at agad-agad din ay magpapakalat ako ng mga tauhan sa buong Pilipinas. Sagot ng binata at hindi nagtagal ay tapos na ang pag-uusap ng mga ito at nagpasya na ang Don na umuwi kasama si Kesha. Akmang sasakay na sana si Kesha ng kotse nang biglang nakaramdam siya ng paggaan sa kaniyang leeg. Mabilis niyang kinapa ang kaniyang kwintas, ngunit wala na ito at napansin ng Don ang pagkabalisa ng dalaga. Kesha, ano at hindi ka mapakali? Lolo, nawawala ang kwintas ko. Nawawala ang kwintas ko. May kwintas ka? Tanong nito sa dalaga at wala naman siyang nakikitang kwintas rito. Opo, palagi ko yung tinatago sa loob ng damit ko. At ngayon nawawala ang kwintas ko. Lolo, pwede ba akong bumalik sa loob ng building? Mahalaga sa akin ang kwintas ko, Lolo. At yun na lang ang natitirang alaala sa akin ng mga magulang ko. Kung ganon, sige, sasamahan na kita, iha. Sambit ng Don at sabay nilang hinanap ang kwintas sa loob ng building. Mula sa distansyang pagitan ay abot na ni Kesha ang isang babaeng kausap ni Louver at napansin ni Kesha na hawak-hawak ni Louver ang isang bagay na mahalaga sa kanya na ngayon ay nasa leeg ng isang babae, tila empleyado sa naturang building. Ang kwintas ko! Yun ang kwintas ko! Sambit ni Kesha at dali-daling lumapit sa dalaga na ikinagulat din ni Louver. Kesha, why are you here? At bakit parang nagmamadali ka? I'm glad you're back, Lolo. Maybe this is what we call fate. Wika ni Louver at hindi maalis ang mga mata ni Kesha sa kaniyang kwintas. Miss, mawalang galang na pero pwede ko bang kunin ang kwintas ko? Akin kasi ang nasa leeg mo. Aniya at naguluhan si Louver at ang Don sa kanilang naririnig. Kesha, iyan ang kwintas mo. Kung ganon, ikaw ang apo ko. Manghang sambit ng Don at walang idea na napatingin si Kesha sa matanda. Apo? Ako? Apo mo? Aniya
at tila kay bilis ng pangyayari at ayaw patalo ng isang babae. Sinungaling? Akin ang kwintas na to. Matagal nang nasa akin ang kwintas ko kaya sino ka para akuin ang hindi sayo? Pagsisinungaling ng babae dahil narinig niya kanina sa pag-uusap ng dalawang lalaki kung anong silbi ng kwintas sa pamilya ng mga ito. Ano? Akin ang kwintas na yan. Nahulog ko lang ang kwintas ko kaya bumalik ka rito, miss, pakiusap. Yan na lang ang natitirang alaala sa akin ng mga magulang ko, kaya ibalik mo na yan sa akin. Paano ko ito ibabalik sa'yo kung akin ang kwintas na to? Pwede bang huwag ka nang magsinungaling? Sir Louver, maniwala kayo sa akin. Nasa liig ko ang kwintas kaya akin to at ang babaeng yan ay nagsisinungaling lang. Hindi ako sinungaling. Magtigil! Awat ng Don at napatingin ito kay Kesha at maging si Louver ay nagkibit balikat. Mabuting tao si Kesha at wala itong mataas na ambisyon sa buhay at malabo itong magsinungaling. Ngunit ang sitwasyon ay mahirap sa kung sino talaga ang tunay na nagmamay-ari ng kwintas. Louver, i-check ang CCTV. Utos ng Don at biglang namutla sa kaba ang mapagpanggap na dalaga. Sira ang CCTV na yan at ngayon pa sana yung papalitan. Hindi natin pwedeng ma-check ang mga nangyari. Dahil batid kong hindi ito nakuhanan ng ibang CCTV. Isang paraan lang ang natitira sa atin, Lo. Isama natin si Laila pa uwi ng mansyon dahil paano kung siya ang apo mo at isa sa kanilang nagsisinungaling. Sambit ni Louver at iyon nga ang nangyari. Inuwi ng Don si Laila kasama nila at kung makadikit ito sa matanday pakiramdam nito'y siya talagang nawawalang apo at panaytapon pa nito ng mataring na sulyap kay Kesha. Habang sa Kesha naman ay walang nagawa kundi ang tiisin ang kamalditahan ng babae. Hindi nang tagal ay narating na nila ang mansyon at nilagay sa pinakamagandang silid si Laila. Lolo, ang ganda ng silid ko. Pakiramdam ko hindi ako nararapat sa ganito. Sambit ni Laila, ngunit nasa mata nito ang kinang at pagkagahaman. Apo, para talaga sa'yo ang silid na yan. At pinapangako ko sa'yo na ibibigay ko sa'yo ang buhay na matagal ko nang pinangarap na maibigay sa'yo. Saad ng Don kahit na parang wala siyang koneksyon na nararamdaman sa dalaga. Maraming salamat, Lolo. Pero napansin ko na may mga alikabok ang silid. Allergy po ako sa alikabok kaya pwede po bang linisan? Anito, tsaka tumingin kay Kesha. Maari mo bang gawin yon, Kesha? Tanong ng Don at tumango ang dalaga bilang tugon. Opo, lilinisin ko po. Sagot niya at ngising umalis si Laila kasama ng Don. Ayusin mo yung ikakatuwa ko. Pahabol nitong sambit at may mapaklang ngiti at kulang na lang ay hablutin ni Kesha ang kwintas niya mula sa leeg nito. Kagaya ng sinabi ay nilinis ni Kesha ang buong silid ni Laila hanggang sa nakabalik na ito at mahimbing nang natulog. At ngayon ay kasalukuyang pabalik na sana ng kanyang silid si Kesha nang tawagin siya ng Don. Kesha, lumapit ka sa akin. Utos nito at lumapit siya sa Don. May ipag-uutos ka ba sa akin, Lolo? Meron. Gusto kong lumapit ka pa sa akin at hayaan mo kong haplusin ang mukha mo. Anito at yumuko si Kesha upang ibigay ang nais nito. Sa kaniyang pagyuko ay marahang hinaplos ng Don ang mukha ni Kesha na tila bawat hulma ng imahe ng dalaga ay masinsinan nitong sinusuyot at unti-unting lumuluha ang Don. Kamukha mo ang anak ko at sana ikaw nga ang apo ko, Kesha. Sana ikaw ang apo ko. Lolo, kung ang kwintas nilang patunay kung sino ang apo mo, Lolo, ako nga ang apo mo at hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako sinungaling. Naluluhang sambit ni Kesha at hinawakan ng Don ang kaniyang dalawang pisngi at puno ng pagmamahal itong hinalikan sa noo. Alam ko, ramdam ko na hindi ka nagsisinungaling sa akin, pero kailangan kong malaman ang totoo kung sino ba talaga sa inyong dalawa ang apo ko. Pero umaasa ako na ikaw ang tunay kong apo, Kesha. Dahil ang puso ko, ikaw ang kinikilalang kadugo. Sambit ng Don at napayakap si Kesha rito. Mahal kita, Lolo. Mahal kita. Mahal din kita, Kesha. Gusto kitang maging tunay na apo ko.
Gusto kong ikaw na ngang hinahanap ko. Madamdaming wika ng Don at saglit pa silang nanatili sa mga yakap ng isa't isa hanggang sa nakontento sila. Matapos makipag-usap sa Don ay hindi agad dumiretso si Kesha sa kanyang kwarto. Bagkus ay pumunta na naman siya sa hardin at doon sa paborito niyang bato siya na upo. Tumingala siya sa langit sabay buntong hininga at doon sa hardin pinakawala ng mabigat niyang damdamin. Habang sa kabilang banda naman ay aalis na sana sa sala si Lover nang makita niya si Kesha sa hardin na nag-iisa at nakatingala sa langit. Anong ginagawa niya sa hardin sa gantong oras? Is she crying? Nag-aalala niyang sambit sa kanyang isipan at dahan-dahang humakbang palapit sa dalaga. Kesha, why are you crying? Tanong niya at dali-daling pinunas ni Kesha ang kanyang mga luha bago humarap sa binata at umaktong parang walang nangyari. Ako? Umiiyak? Hindi nga. Tura niya, ngunit hindi pa rin niya kayang pigilan ang bigat ng kanyang damdamin at tuluyang naluhas sa harapan ng binata. Pasensya ka na, hindi naman talaga ako umiiyak eh. Pagsisinungaling niya at pilit nang ngumiti. Ayoko sanang umiyak pero ayaw papigil ng mga luha ko kasi. Pwede bang iwanan mo muna ako? Nakakahiya kasi. Dugtong pa niya, ngunit imbis na iwanan siya, niyakap siya ng binata ng sobrang higpit at mas lalo lang siyang pumalahaw sa bisig nito. Umiyak ka lang, Kesha. Umiyak ka lang hanggat gusto mo. I'm here to listen to your agony. I'm here. You have me. Sambit ni Lover habang si Kesha naman ay nanlalabo na ang kanyang mga mata sa dami ng mga luhang tumatakip sa kanyang mga mata. Ang hirap kasi, Lover. Ang bigat-bigat sa damdamin. Buong buhay ko iniisip ko kung may pamilya pa ba ako. Kung nasaan ang mga magulang ko. Kung bakit bigla nila akong iniwan. Kung bakit nila ako pinamigay. At kung bakit hindi nila ako binalikan. Kung may konting pumamahal ba sila sa akin o kung iniisip ba nila ako. Kung may nagmamahal pa ba sa akin. At bakit bigla na lang nila akong inabandona. Ang hirap-hirap, Lover. Ang hirap at ang bigat-bigat. Buong buhay ko hindi ko alam kung saan at kanino ako nagmula. Pangarap kong balikan ako ng mga taong bumuo sa akin pero hindi ko na pala sila makikita. Hindi ko na sila maahaplos. At kaya raming katanungan na gusto kong itanong sa kanila kung bakit kailangan nilang mamatay ng maaga. Lover, ang dono inaalagahan ko ay lolo ko pala. Pero hindi ko siya lubos na maangkin dahil nagmumukha akong sinungaling. Ang sakit lang isipin na parang lahat na lang ay pinagkakait sa akin. Bakit bawal akong maging masaya? Bakit parang bawal akong makauwi sa tunay kong pamilya? Hagulhol niya at maging si Lover ay nasasaktan sa hinagpis ng babaeng kaniyang minamahal. Makinig ka, Kesha. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Alam mo ba kung paano namatay ang iyong mga magulang? Namatay silang nagyayakapan habang pinoprotektahan kanila para mabuhay ka. Sambit ni Lover at mas umiyak ang dalaga sa sinabi nito. Hindi kami tumigil ni Lolo sa kahanap sa'yo hanggang sa dumating ang araw na ito na ikaw mismo ang bumalik sa amin. Kesha, nakabalik ka na sa tunay mong pamilya at gagawin ko ang lahat na mapatunayan lang na ikaw at si Olivia ay iisa. Sambit niya at hinawakan ng dalawang pisngi ng dalaga at pinakatitigan ng lumuluha nitong mga mata. Gagawin ko ang lahat para sa'yo dahil mahal kita, Kesha. Mahal na mahal. Dugtong niya at siniil ng mga halikang labi ng dalaga. Bawat halik ni Lover ay tila gamot na nais pauwiin ng lungkot at lumbay sa puso ni Kesha. Hanggang ang kanilang mga halik ay mas naging mainit at mapusok. Dahan-dahang gumalaw ang mga kamay ni Kesha at kusa itong ikinawit sa leeg ng binata habang si Lover naman ay pahigpit ng pahigpit ang bawat paghaplos sa bewang ng dalaga. Sa riin at bagsik ng kanilang paghahalikan ay kapwa hingal na naghiwalay ang kanilang mga labi at muling nagkatagpo ang kanilang mga mata. Mahal kita, Kesha. Mahal din kita, Lover. Sagot ng dalaga
at muli siyang siniil ng mga halik ng binata. Matapos ng magandang gabi na yon sa pagitan ni Louver at Kesha, ay naging malinaw sa kanyang damdamin ang tungkol sa nararamdaman niya kay Louver. Mahal niya ito at masaya ang kanyang puso sa pagmamahal na nararamdaman niya rito. Kinabukasan ay maagang umalis sa Louver. Pumunta sa mahalaga nitong lakad at ngayon ay kasalukuyang nakaupo si Kesha sa silya, hawak-hawak ang maliit na litrato ng mga taong malabo ang mga itsura at hindi na makilala. Naniniwala si Kesha na mukha yun ng mga magulang niya. Ngunit hindi niya ito magawang masilayan dahil hindi nakita ang buong mukha ng mga ito sa kupas na larawan. Kesha, ano yung hawak mo? Tanong ng Don sa kanya. Wala po ito, Lolo. Hindi ko alam dahil hindi ko naman sila makita sa litrato na ito. Patingin. Sambit ng Don at ibinigay ni Kesha ang litrato sa matanda. Nang masilayan ng Don ang litrato, ay nanginginig ang kaniyang kamay sabay bagsak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Kahit hindi makita ang mukha ng babae sa kupas na larawan, ay kilalang-kilala niya sa kung sino ito. Kesha, anak ko ang babaeng nasa litratong ito. Siya si Rowena. Siya ang anak ko. Wika ng Don at niyakap ang litrato ng kahigpit at nais niyang muling mayakap sana ang kaniyang anak. Anak ko, mahal na mahal ka ng papa. Patawarin mo ang papa sa mga kasalanan niya sa'yo. Kung hindi lang sana ako naging mapagmataas na tao. Sana kapiling pa kita. Sana kasama pa kita. Sana nayayakap pa kita at nasisilayan ko pa sana ang maganda mong mga ngiti. Anak ko, patawarin mo ang papa. Patawarin mo ako, anak. Hagulhol ng Don at sising-sisi sa mga kasalanang kaniyang nagawa. Nang matapos ibuhos ng Don ang pighati na kanyang nararamdaman, ay ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Kesha. Kung ganun, ikaw nga ang apo ko. Masayang wika ng Don at narinig yon lahat ni Laila at bigla itong sumulpot sa eksena. Kesha, bakit nasa yung litrato ng mga magulang ko? Sambit nito at napatayo si Kesha mula sa kanyang kinauupuan. Hanggang saan mo kayang magsinungaling, Laila? Pati ba naman ang litrato iaakuin mo? Ganyan ka ba kahirap sa buhay? Totoong akin ang mga litrato na yon at kinuha mo lang yun sa bag ko. Tama! Kinuha mo yun sa bag ko nung pinalilinis kita sa kwarto ko kagabi. Siguro nilungkot mo ang mga pag-aari ko, tinakaw mo ang isa sa mahalagang bagay sa akin. Sinungaling ka. Hindi ako sinungaling. Ikaw ang sinungaling. At hindi ka lang sinungaling kundi magnanakaw ka pa. Alam mo, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan kaya dapat sa katulad mo ay mawala sa mansyon na to. Sambit ni Laila, sabay hinahawakan ang kamay ni Kesha at kinalad ka dito papuntang pintuan. Laila, stop! I said stop! Saway ng Don ngunit ayaw makinig sa kanya ni Laila at patuloy ito sa pagkaladkad kay Kesha. Nang ihagis na sana ni Laila si Kesha palabas ng pintuan, ay napatigil ito nang biglang bumungad sa kanyang harapan si Louver at may masama itong tingin sa kanya. Bitawan mo siya, Laila. Demanda ni Louver rito. Pero, nanggugulo siya sa pamamahay na ito. Nagsisinungaling siya at wala siyang ibang ginawa kundi ang angkin ng kung ano ang akin. Pag sinabi kong bitawan mo siya. Get your hands off her. Mabagsik na sambit ni Louver at binitawan ni Laila si Kesha. Pack your things, Laila, at umalis ka na sa mansyon na ito. Aalis? Paano ko aalis eh? Ako ang apo ng Don. Kung may kailangan na umalis sa amin ay walang iba kundi ang babaeng to. Sagot nito sabay turo kay Kesha. Really? Ikaw ang apo? Oo, at totoo ang mga sinasabi ko. Sure? Then, read this. Sambit ni Louver, sabay sampal sa pagmumukha ng dalaga ang isang papel at nalaglag ito sa sahig. Pinulot naman yun ni Laila at binasa. Nakasad sa papel na isa itong DNA test at positive ang resulta. Diba? Hindi ako nagsisinungaling. Positive ang DNA test, kaya ako ang apo ng Don. Hambog at tuwang-tuwa nitong wika at hibang nang umiti si Louver. Nabasa mo ba ng maayos? Positive nga ang DNA test pero hindi sa'yo yan. Wika ni Louver
at inago ang papel mula kay Laila at ibinigay ito sa Don. Here's the result, Lolo, ng DNA test niyo ni Kesha. At nakasadya na, apo mo nga siya. Anunsyo ni Louver at tuwang-tuwa ang Don sa resulta ng DNA test na ipinagawa niya kay Louver. At ikaw, Laila, ito naman ang DNA test na isinagawa sa'yo at it says negative. Hindi ikaw ang apo ng Don. Hindi yan maaari. Ako ang may suot ng kwintas, kaya ako ang apo niya. Anyway, this necklace is not yours and it's time for you na isauli yan sa tunay na may-ari. Wika ni Louver at walang paalam na hinablot ang kwintas mula sa leeg ni Laila at hinarap niya si Kesha. It's truly yours, Kesha. I told you, I will do everything for you. Sambit ni Louver at nilagay sa kamay ni Kesha ang kwintas. Maraming salamat, Louver. Maraming salamat sa lahat. Naluluha niyang wika at nginitian lang siya nito. Now, do you want to punish her? Gusto mo ba siyang kaladkarin kagaya ng ginawa niya sa'yo? Tanong ni Louver tsaka binalik ang tingin kay Laila. Hindi, ayokong gawin yon, Louver. Then, I'll do it for you. Sagot nito at kay bilis na kinaladkad si Laila palabas ng mansyon. Bitawan mo ko! Kaya kong lumabas mag-isa! Bitawan mo ko, sabi! Palag nito at inihagis siya ni Louver palabas ng gate. Anyway, Laila, you're fired. Sambit niya, tsaka pinagsarahan ng pintuan ng ambisyosang dalaga. Nang makabalik si Louver sa loob ng mansyon, ay yakap-yakap ni Kesha ang Don at kapo may mga luha ang mga ito sa mga mata. Simula sa araw na yun ay tuluyan ang nakabalik si Kesha sa buhay at bahay na nararapat sa kanya. Sumailalim si Kesha sa puspusang ensayo at pag-aaral sa gabay ni Louver para sa mamanahing kumpanya at ari-arian. Matapos ng mahabang panahon at pag-ensayo, ay tuluyan ng umupo si Kesha sa silya at posisyon na para sa kanya at handa na siya upang pamahalaan ang kumpanyang nakapatong sa kaniyang mga balikat. The table suits perfectly for the right owner, Apo. I'm so proud of you. Sambit ng Don at napangiti si Kesha ng may kaba. Lolo, kinakabahan ako. Dati kasi Manila ang negosyo ko tapos ngayon ay nagmamay-ari na ako ng isang malaking korporasyon. Lolo, kinakabahan ako. Hindi ka dapat kabahan dahil alam kong handa ka na para manahin ang lahat at naniniwala ako sa kakayahan at galing mo. Salamat, Lolo. Pangako't hindi kita bibiguin. Pero paano sa Louver, Lolo? Alin ba ang nais mong itanong sa akin, Apo? Paano ba ang mamanahin ni Louver? O paano na ang relasyon ninyong dalawa? Pareho, Lolo. Sagot ni Kesha at biglang dumating si Louver. Well, there he is. At sa tingin ko'y siyang dapat na magpaliwanag sa'yo tungkol sa mga katanungan mo. Maiwan ko na kayong dalawa at mag-usap kayo ng mabuti. Wika ng Don, tsaka nilisan ng office ng dalaga. And what do you want to know, my love? Tanong ni Louver nang makaalis ang Don. Love? Louver, hindi mo ba naiisip? Apo ako ni Lolo at apo ka rin niya. Magkadugo tayo, Louver. Mahal kita pero... Hindi na naituloy ni Kesha ang nais niyang sabihin. Nang tawanan siya ni Louver, kaya't mataring niya itong tinignan sa mga mata. May nakakatawa ba sa sinabi ko, Louver? Huwag mo sabihin na pinaglalaroan mo lang ang damdamin ko. Pikon niyang wika at mas sumilay pa ang mga ngiti sa labi ng binata. I'm not playing, Kesha. Sadyang gusto ko lang ang pagkabahala sa mukha mo. Para kasing gustong-gustong isigaw ng bibig mo kung gaano mo ko kamahal. Louver, seryoso ako. I know. Nababahala ka ba na baka hindi mo ko makataluyan? Louver, ang pilyo ng mga ngiti mo. Kung hindi ka makakausap ng maayos ay lumabas ka na at marami pa akong gagawin. Mataray niyang sambit, tsaka ibinaling ang kaniyang atensyon sa mga papeles sa ibabaw ng kaniyang table. Subalit inawat ni Louver ang kaniyang kamay at inis niyang binalingan nito ng atensyon, ngunit sa kaniyang pagtingala rito ay sinalubong siya nito ng masarap na halik. Mga halik na mapaglaro at pilit na ginagalugad ang kaniyang bibig.
at malayang pinaglaruan ang kanyang dila. Malugod itong tinanggap ni Kesha dahil una sa lahat ay mahal niya ito. Nang makontento sa kanilang may init na halik, ay hinalikan siya ni Luver sa noo at inilagay nito ang kanyang mukha sa makisig nitong dibdib. I love you, Kesha. Hindi mo naman kailangang magamba dahil hindi tayo opisyal na magkadugo. Ampun lang ako ng Don. Kagaya mo ay maaga akong naulila. Mabuti na lang may mabuting kaibigan ng ama ko at walang iba kundi ang Don. Ang Don ang umampun sa akin at nagbigay ng tahanan. I love you so much, Kesha. Ayoko na itong patagalin pa. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. I want to marry you. Aniya sa dalaga at agad na lumuhod sa harapan nito. Kesha, will you marry me? Tanong nito at inilahad ang isang singsing na may malaking bato. Yes. Oo, Luver. Yes. Papakasalan kita. Sagot ni Kesha at napuno ng kasiyahan ng silid. Isinuot ni Luver ang singsing sa daliri ni Kesha at muling nagtagpo ang kanilang mga labi na puno ng tuwa, kilig at puro kasiyahan. Simula sa araw na yon ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Luver at Kesha at nilagay na nila sa tahimik ang kanilang mga buhay at agad na nagpakasala. At ang kasal na yon ay dinaluhan ng mahalagang tao at nandoon sina Rosenda at Tinay. Kasalukuyang nasa Germany ngayon sina Luver at Kesha para sa kanilang honeymoon at ngayon ay nakahiga si Kesha sa kama at nasa ibabaw niya ang kanyang asawa. Just close your eyes, Kesha. Hold me tight or tap me everywhere you want if it hurts. I will do it gentle for now. Anito at may balak yata itong maging marahas sa ibabaw ng kama sa hinaharap. Huwag mo lang biglain, Luver. Natatakot ako. Yes. More slower the better. The sweeter. Pili yung wika ni Luver, sabay pasok sa kanyang matigas na alaga sa berheng sinilangan ni Kesha. Unang diin ay masakit at pakiramdam ni Kesha ay may hiwa ang kanyang pagkatao, kaya't ang kanyang kuko ay malalim na bumaon sa makisig na likod ng kanyang asawa. Ready yourself, wife. Babala ni Luver at dalawang kamay na hinawakan ang balakang ng kanyang asawa. I will do it faster now. At okay lang kung mag-ingay ka. It's only me who can hear your scream. Sambit ni Luver, sabay diin at binilisan ang bawat paggalaw sa itaas ni Kesha. Ang honeymoon ng dalawa ay naging matamis at masarap. At hindi nagtagal ay nabiyayaan sila ng gwapong panganay na anak at malapit ang batang yon sa mga anak ni Kesha at Tinay. Ang mga magulang ay natural na pakialamero at pakialamero sa buhay ng mga anak, lalo na sa buhay pag-ibig. Ngunit sana ay huwag kaligtaan na sila ay may sariling puso at buhay din at may mga bagay na hindi sana dapat pakialaman ng mga magulang lalo na't pagdating sa pag-ibig. Kagaya ng naging kilos ng Don sa anak niya. Sa labis na pride at pagiging pakialamero ay nagmeet siya ito ng kanilang paglalayo at kailanman ay hindi na niya ito muling nakita at naging huli ang lahat para sa kanya. At ang pagiging masamang ugali ng tao ay may mga dahilan, kagaya ng pagiging masamang ugali ni Luver na kalaunan ay natuturing maging masaya at magbago. Minsan din sa buhay nating mga tao, nakadepende na ang buhay natin sa mga taong lagi nating nakakasama. At minsan ay kailangan nating tumayo sa sarili nating mga paa upang patunayan natin sa ating sarili na may ihihigit pa pala tayo at kaya rin pala natin ang maging matapang mag-isa. Kagaya ng ginawa ni Kesha na humarap sa buhay na matapang kahit nag-iisa at nahanap nito ang buhay na para sa kanya. Wakas! Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pag-ibig ang ating natapos ngayong araw. Bago ang lahat, shoutout muna tayo sa ating mga masugid na tagapakinig. Napakaganda ng story at napakasarap ang pakinggan ng boses mo, Ma'am Siren. Pa-shoutout po, Susan OFW ng Jeddah, Saudi Arabia. More power to your channel. Hello po, Ma'am Siren. Pa-shoutout po, Jocelyn De La Cruz,
OFW from Abu Dhabi. Araw-araw nakikinig habang namamlansya. Pa-shoutout po, always listening here in Kuwait. God bless po always and thank you so much coming from Ma'am Lily Roda Barshal. Shoutout sa iyo, Ma'am Lily. Hello, Miss Siren. Good evening. Pa-shoutout po, Eng Havines, your loyal fans from Kahagnaan, part of Leyte. I love all your stories. It helps my sadness, depression, and stress. Thank you and God bless po. Hi po, Miss Siren. Always listening to your stories. Pa-shoutout po, Chris Ann Nakamura from Soka, Saitama. Pa-shoutout, Miss Siren, listening from Kuwait. My everyday stress reliever ang mga story mo. I salute you. Also sa mga magagaling na mga writers. Coming from Ma'am Annalyn Mariano. Shoutout sa iyo, Ma'am Annalyn. Magandang hapon po, masugid akong listener from Singapore. God bless you always. Ingat po, pa-shoutout po, Bella Bullet Bayas at Gina Bayas. Salamat po. Hi po, Tales of Siren, pa-shoutout po isang tagapakinig at taga-subaybay mula sa bansang Saudi Arabia. Coming from Ma'am Marisa de los Reyes. Shoutout din sa iyo, Ma'am Judith Roma from Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.